Hello, hello, Pisces Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for January 12 hanggang 18. So mga Pisces, alamin natin kung ano naghihintay sa inyo sa mga petsa na yan. Let's begin. Inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay natin kay Pisces ang mga mensaheng dapat nilang malaman para sa linggong ito. In your overall energy, meron kang the Nine of Swords. In the area of what you need to focus on, you have the Four of Swords. Beautiful. In the area of what you need, you have the Temperance card. Yes. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Six of Pentacles. In your near future, meron po kayong the Fool card. Beautiful. In the area of your challenge for the week, meron po kayong the Ace of Cups. In your fortune, meron kang the Seven of Swords. Beautiful, beautiful. In your divine messages, meron po kayong the Knight of Swords. At ang outcome nyo po for the week, ito po yun. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, mga Pisces, commercial muna. Thank you po sa inyong mga donations. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads, nako, malaking bagay po yan para sa akin every time na meron po tayong libreng reading for Pisces dito sa ating channel. Thank you rin po sa mga likes and comments, malaking tulong din po yan. So, in the background of your reading, meron kang the Justice card. Okay? Sabi dito ng yung spirit guides this time, Pisces, kailangan daw ibalik mo yung balanse ng buhay mo. Maraming beses ka na nakatutok sa isang bagay, na overwork ka doon, hindi mo na daw nabibigyan ng pagkakataon na asikasuhin yung iba pang bagay sa buhay mo, no? So, ibalik natin yung balanse para hindi ka nahihirapan ng ganyan. Example, masyado ka nakatutok sa negosyo, wala ka ng time for yourself or to go out or and have fun. So, panahon to para ibalik mo yung parehas mong pagtanaw sa seriousness and the happiness mo. Okay? Meron po sa inyo, pinapayuhan kayo ng yung spirit guides na gawin mo daw yung tama this week. Hindi pwedeng dala lang ng emosyon or dahil gusto mo lang. Kailangan daw meron kang kinakapitan na mapanghahawakang bagay bago ka kumilos para sigurado yung hakbang at sigurado yung pinapasok mo. Sabi dito, alamin mo daw muna yung truth bago ka humakbang sa conclusion or bago ka mag-decide or mag-judge ng isang bagay, no? Kailangan tingnan mo daw munang mabuti before you make a big decision or before you sign something. Dapat inaaral mo daw muna para tama ang outcome. Okay? Napaka-importante nito. Know the truth. Alamin mo muna ang truth before stepping forward or making things happen. Okay? Partneran natin to ng card of the week. You have awareness. Yes. Maintain awareness. Be present in every moment. Dapat alam mo ang totoo, hindi ka nabubulagan sa kasinungalingan. Dapat aware ka sa paligid para alam mo ang hakbang mo. Kasi kung nalilito ka at hindi mo alam kung ano yung totoo sa paligid mo, baka magkamali ka ng hakbang. Kaya dapat you know your reality and you know your life better than anybody else. Kahit sa paligid mo, dapat kilala mo yung mga taong yan, alam mo ang skills mo, alam mo ang pangarap mo, alam mo yung paraan para tumungo doon, mga ganyan. So be aware of everything in your life para one step forward, tama siya. Okay? In your core energy, meron po kayong the Nine of Swords. Nine of Swords, sinasabi dito na medyo ikaw ay nilalamon na ng mga takot mo at mga overthinking mo. Siguro dahil nag-ugat ito sa mga bagay na hindi sigurado, no? Kaya parang nag-aalala ka masyado. Kaya importante talaga ngayon, Pisces, na kalkalin ang truth. Hanapin mo muna ang truth para may basehan ka, para malusaw na lahat ng problemang ito. Malulusaw naman ito eh. Kailangan lang talaga kontrolin natin at labanan natin. Normal lang matakot, normal lang na mag-alala, pero ang hindi normal yung buong araw ka na lang natatakot dyan, buong araw ka na lang problemado dyan at pinapangunahan mo yung sitwasyon. Okay? Make sure na let things happen, let things flow para makita natin kung ano ba talaga ang totoo. Baka naman kasi yung pinaproblema mo ay hindi naman talaga mangyayari. Baka yung iniisip mo ay wala namang basehan, di ba? So, make sure na nakabase sa yung realidad ang lahat ng iniisip mo. Okay? The Nine of Swords.
The Six of Pentacles. Wow, you have 6 here telling you na time na to para mag-reflect ka. Magbalik tanaw ka sa nakaraan mo, probably last 6 weeks or 6 months or 6 years, para makita mo kung gaano na ba kalayo ang narating ng buhay mo, ano na yung mga bagay na nakuha mo sa buhay, at alin din yung mga pinagdasal mo before na natupad naman ngayon. At yung mga realization na yon ang magpapanatag sa'yo na parang, ay, marami naman akong in fairness dinasal kay God na tinupad niya. So siguro nga hindi ko na kailangan problema dito kasi okay naman dati eh. So, aabangan ko na lang yung bigay sa akin ni God. I will not stress myself anymore. Ganyan. So, with the Six of Pentacles clarifying our Nine of Swords, sabi dito, panahon ito para mag-focus tayo sa kapaki-pakinabang na makakabuti sa atin. Nag-focus ka daw masyado sa pangit, sa negativity. Kaya negative din ang nararamdaman mo. Now, i-redirect mo yung shift na yan, i-redirect mo yung attention na yan sa something positive. Okay? Importante yan ngayon. So, tanungin kita Pisces in your reading for today. Ano to mga kinakatakot mo na gusto mo nang malagpasan? At ano yung mga ina-anticipate mo, inaasahan mong makuha para malusaw itong mga takot na ito? I-comment mo yan sa baba, isulat mo, I manifest na matanggal na yung blank sa buhay ko at pumasok na tong ganito in my life. Okay? Comment mo yan so that it will happen for you. In your what you need to focus on, you have the Four of Swords. Ipahinga mo yung mga takot na yan. You need to rest. Masyado kang aligaga, masyado ka nang nag-worry. You need a great rest this time. Parang kailangan mo muna magbakasyon, umalis, maglakad-lakad, pumunta muna sa mall just to detach and unwind, no? Kailangan mo ng pahinga ngayon. Yun ang nakita ko dito. Pahinga, pahinga, pahinga. Isuko na sa Diyos yung mga bagay na wala na sa kamay mo, no? Yung mga bagay na hindi mo kayang kontrolin, ipagpasa Diyos mo na lamang yan. Continue praying, continue believing na kung ano man yung dinasal mo matutupad. Kaya ka nag-overthink, kaya ka problema kasi kinokontrol mo ang outcome. Lagi mong gusto, sana ganto, sana ganto, sana ganto. Pero if you could just let go and let it happen, mahugurat ka na, ay, mas maganda pa pala yung mangyayari kaysa sa plano ko. Parang ganyan. Okay? Isa-isip mo yan, pahinga, pahinga, pahinga. Sa isip, sa ginagawa, sa problema. Okay? So Pisces, saan po kayo nanonood ng ating reading for today? Comment down below. Saan parte po kayo ng Pilipinas o buong mundo nag-e-enjoy ng ating special reading? The Four of Swords being clarified by the Sun card. Yes, think positive lang. I-relax mo lang. Have fun ka naman. Sabi ko nga sa inyo, magbakasyon, di ba? Magpahinga. So, pwedeng you go out in the park, in the sun, in the beach, anywhere that's serene, tahimik, nakakagaan ng pakiramdam. Para ikaw ay makaalpas or makawala ka man lang panandalian sa mga araw-araw mong pinoproblema. Itong bakasyon na ito, itong pahinga na ito na kinakailangan mo ngayon, magpapanumbalik to ng energy mo. Para pagbalik mo, kakayod ka na ulit at maliliwanagan ka na sa mga dapat mong gawin. So, kung may paraan ka ngayon para magpahinga, gawin mo. Hindi mo naman kailangan gumastos. Pwede kang sa park lang o kaya sa mall, no? Lakad-lakad lang just to unwind, okay? Importante sa'yo to para makahinga ka, okay? In the area of what you need, you have the Temperance card. Temperance card's all about you having patience. Yung daw kailangan mo ngayon, mahabang pasensya, pagtitiyaga, magtiis, no? Magtiis para sa mga bagay na gusto mong mabuo. Siyempre, wala namang bagay na instant, di ba? And you're creating something eh. Meron kang hinihintay na mabuo, manganak, or maisagawa, no? At chinatsaga mo to every single day. And ramdam ko yung pagod mo, ramdam ko yung pag-aalala mo kung magagana pa ba, makukuha ko pa ba, magubunga kaya to ng maganda the way I envision it, no? So, itapon mo sa area mga takot na yan and just focus on your work. Mag-focus ka lang dyan. Don't doubt yourself. Do your best. Give your all. At sa huli, mahugulat ka na lang na nandyan na pala. Kompleto na. Okay na. Okay? Just relax. Mag-relax ka lang. Okay? Sabi dito, if you put your hard work on something with diligent work and dedication, magubunga siya in your favor. Okay? Huwag ka mag-alala, Archangel Michael is here, giving you the assurance, giving you
the love that everything is coming out in divine timing. So yun na lang asahan mo today, okay? Temperance cards being clarified by the Tower card. Yes, soon things will change. Kaya importante dito, a Pisces, na you're ready. You're very, very flexible. You're very handang kumilos, handang gumalaw, depende sa mga pagbabago. Kaya importante na ikaw ay nakatutok sa mga bagay na inaasikaso mo, nakatutok ka sa mga bagay na gusto mong maganap, para kahit ano man ang changes sa paligid, okay ka pa din. Hindi mawawaglit yung iyong attention dito. So, example, sa factory nyo, example lang to ha, biglang nagpalit-palit ang posisyon, gamay na gamay mo na tong area mo, biglang nalipat ka sa kabilang dulo na iba naman yung aasikasuhin. So, just be malleable, just be flexible. Matuto kang mag-adjust para patuloy mo magawa at makuha yung outcome sa ginagawa mong ito. Okay? So, kailangan maparaan ka, madiskarte ka para kahit anong changes, kayang-kaya mo. Okay? In your what's affecting your current energy, meron po kayong the Six of Pentacles. Sabi dito ng yung spirit guides, panahon na para ilaan mo sa ibang bagay yung nagdudulot sa'yo ng problema. Example, ikaw yung uri ng tao na may hilig magpahiram ng pera. So, lalapit na naman si Kumare Juan, pautang daw. So, syempre magbibigay ka naman dahil mapagbigay ka. Pero bumalik na naman siya after 3 months. Hindi pa nga totally bayad, umuutang na naman. So, parang yung problema mo dyan sa taong yan, dapat you know now how to cut the cord and say, sorry, hanggang dyan lang yung kaya ko, masakit ka na sa ulo, no? Huwag mong bigyan yung sarili mo ng problema. Learn to divert your energy or divert your money and love on something na talagang payapat maayos. Kaya ngayon, after watching this video, Pisces, mag-isip-isip ka na, ano ba yung mga bagay na nagpapaproblema sa akin na pwede ko nang bitawan para makapag-focus na lang ako sa mahalaga. Okay? So the Six of Pentacles is being clarified by the Empress card. Yes, importante ikaw, yung well-being mo. Kapag okay ka, abundant ang buhay mo sa paligid mo. Especially here, bigay ka ng bigay. Lahat binibigyan mo dahil matulungin ka, dahil kaya mo. Maaaring ikaw yung breadwinner o ikaw yung main sole provider o ikaw lang yung meron ngayon kaya handa ka magbigay. To the point na wala kang tinitira para sa sarili mo. So sabi dito, kung gaano ka kasigasig magbigay, dapat ganun ka rin kasigasig pagdating sa sarili mo. Buy things for yourself. Pamper yourself. Pahalagahan mo rin yung needs mo. Kahit may needs din ng iba. Para kapag okay ka, kung ano man yung mga inaalagaan mo, maging okay din. No? It starts within you. Kapag okay ang loob-loob mo, kaya mong i-share sa ibang tao na mas higit pa yan. Kaya include yourself in what you're creating and what you're giving. Kasi panahon din na i-give mo yan sa sarili mo. Okay? In the area of your near future, meron po kayong the Fool card. The Fool card, sabi dito, in the near future, kitang-kita ko yung pag-alis mo or pagpunta mo sa mga bagong bagay, unfamiliar places, unfamiliar experiences. Pero matagal mo na tong pinaghandaan. Talagang nag-research ka na, inisip mo lahat-lahat ng pwedeng isipin, legalities, papers, documents, mga legit na bagay, at hinanda mo ito when you come across this moment na handang-handa ka ng tumulay. Example, you are now ready to leave this country, pupunta ka na sa ibang bansa, dapat lahat legit. Yung trabaho, yung papers, yung pupuntahan mo doon para makatulong sa'yo sa transition na ito. Meron sa inyo, nag-iisip magsimula ng bagong negosyo. Kung dati kang empleyado, ngayon gusto mo nang magkaroon ng sarili mong business. So, dapat lahat naka-prepared. Yung permit, yung negosyo, yung business side, lahat yan dapat nabutingting mo na bago ka tumulay. Okay? Mahalaga Pisces, this time, preparado ka. Handang-handa ka. Lahat okay na bago ka umaksyon. Para kung ano man tong pag-risk mo or pagsugal mo sa buhay, ay walang aberya, walang problema. Kasi nakarkula mo na kumbaga. So this is really a very calculated risk. Pinaghanda ang pagsugal sa buhay. Okay? Importante yan. The Fool cards being clarified by the Ace of Wands. Yes, new life, new beginning ito. Ready ka na sa pagbabago ng buhay mo, sa bagong opportunity na naghihintay para sa'yo. Kaya kailangan ngayon, maging mas matapang ka,
palaban, confident sa gagawin mo so that maganap yung mga planong yan. Kasi kung nasa isip lang yung planong yan at wala kang balak aksyonan, no? A great plan needs a great action. Kung nasa isip lang to forever, sayang, di ba? Pero kung a-action ka lang ngayon ng walang plano, sayang din. So, kailangan it goes hand in hand. Combo to, magkasama, kambal, kumbaga. So, a great plan needs a great action para magkaroon ka ng success. Pero dapat nakabase sa iyong realidad, ha? Mag-research muna bago gumalaw, okay? In your challenge, meron po kayong making peace and arrogance. Sabi dito, wag mataas ang ere. Kailangan panatiling nakababa sa lupa ang loob, maging pasensyoso, maging mapang-unawa. Dapat tanggapin mo yung mga pagkakamali mo, maging accountable ka sa yung mga maling desisyon, sa mga maling ginagawa. And also, accept valid criticism. Okay? Hindi lahat ikaw palagi tama. So make sure na meron kang nilalagay na space for correction, for doing the right thing. Okay lang magkamali paminsan-minsan, natututo ka naman dyan. Kaya ibaba ang pride. Okay? You also have making peace. Sabi dito, tanggapin mo na kung ano yung mga nangyari in the past. Mga maling desisyon, mga nasayang na oras, mga nakapanakit sa'yo. Kailangan talaga payapain mo na kung ano man yung nangyari before and forgive yourself also sa naging participation mo sa mga nangyari yon. Okay? Learn to forgive and forget and gamitin mo na lamang silang mga lesson to move forward. Okay? In your challenge, meron kang the Ace of Cups. Si Ace of Cups, sinasabi ng yung spirit guides na today, sabi ng yung spirit guides Pisces, na huwag kang masyadong matakot sa mga bagong dumarating o sa changes in your life. Nakita ko dito may darating na bago, either pag-ibig ito, or bagong trabaho, bagong opportunity, anything new, na dapat masayang-masaya ka kasi may dumating. Dapat appreciative ka kasi sa wakas may pumasok para sa akin. Pero sabi dito, imbes na matuwa ka, parang nahatakot ka, halo-halo emosyon mo eh. And you don't know kung tatanggapin ko ba ito o kung ready na ba ako dito. So, sabi na yung spirit guides, ask your heart, okay? Alam ng puso mo, ng intuition mo kung ano yung dapat gawin. Listen to your intuition so that you will do the right thing, okay? Napaka-importante niyan. Ang challenge mo, Ace of Cups being clarified by you have the King of Wands. Maging matapang ka daw na harapin itong bagong bagay na darating. Meron kang plano, meron kang idea, meron ka na nabuong galaw na hindi mo alam kung kailan mo siya gustong gawin o kung kailan siya dapat i-execute. Ano? Sabi dito ng yung spirit guides, kayang-kaya mo naman eh. Relax ka lang. Huwag kang panghinaan ng loob. Ang importante dito, Pisces, ay may nabuo ka ng idea. So maging palaban ka naman ngayon. Huwag kang magpatalo sa mga kaba mo at takot mo. Just do your best, follow your heart, follow your happiness, and be brave this time. At magkaroon ka ng kumpiyansa sa puso mo na magagawa mo ito. Okay? In your fortune, meron kang navigating by the stars, follow your bliss. Sundin mo daw ang kaligayahan mo. Sundin mo kung ano yung mga bagay na magpapabigay sa iyo ng saysay moving forward. Okay? You also have passion and pleasure, savor your life. Yes, sabi ko nga sa inyo, balansehin mo yung seryoso sa trabaho at happiness mo. Hindi pwedeng isa lang. Dapat balanse yan para ma-feel mo naman yung variety ng life mo. Hindi puro-puro trabaho, hindi naman puro rin saya lang. Kailangan pantay, balanse. Okay? In your fortune, meron kang the Seven of Swords. Si Seven of Swords, sinasabi na yung spirit guides this time around, makakaisip ka ng bagong strategy para ma-solve tong problemang ito. So kung baga, lusaw na lusaw talaga tong problemang ito dahil may paraan ka na. Okay? Makakaisip ka ng pambihirang paraan. Pero narinig ko dito, hush-hush muna, no? Tago-tago mo muna yan. Wag mo muna i-share para hindi mapurnada. Alam mo naman, yung mga tao sa paligid, maaaring magtapo ng jinx yan porque hindi sila naniniwala sa gusto mo, ay magtapon sila ng negative energy towards your work. Kaya ngayon, kung meron kang balak gawin na strategy o paraan o solusyon, itiko mo muna bibig mo. Do it in the dark. Saka mo na lang ipamalita kapag tapos na, kapag successful na, para walang mapurnada. Okay? The Seven of Swords being clarified by
You have the King of Cups. Yes. Nakita ko dito yung Zen. Parang very, very balanced and also payapa yung loob mo dahil sa gagawin mo na ito. Sabi ko nga sa inyo, work in peace eh. Tahimik ka lang, you're doing your best, hindi maingay, hindi magarbo, hindi agaw atensyon. Pero kitang-kita ko dito yung sure ka eh. Sure ka sa ginagawa mo and you're doing your diligent work. Basta tahimik ka lang, relax ka lang, do it silently. At kapag natapos mo na, okay na, pwede mo na yung i-broadcast and they will see kung gaano ka nagpakahirap para sa isang bagay. So ngayon, napaka-importante Pisces, kalmahan mo lang ang puso mo, relax ka lang, huwag mo hayaan yung emosyon mo ang makasira sa gagawin mong ito. Isip ang pairalin mo, okay? Napakaganda niyan. I-claim mo to, a successful outcome, a successful plan will be mine. Claim mo yan sa baba. In your divine messages, meron po kayong balance spirituality and practicality. Kumbaga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Very good. So, kailangan kapag darasal ka, kumikilos ka din. You also have believe in the impossible. Huwag mo isipin na limitado ka. Huwag mong katakutan yung mga bagay na pilit mong kinokontrol, pilit mong pinupuwersang mangyari. Maniwala ka sa mga imposible. Everything can be done for you. Okay? In your divine messages, meron po kayong Knight of Swords. Ang Knight of Swords sinasabi dito, wag bara-bara, wag magmamadali ha. Alam ko very very excited ka na matapos yung problema, magawa yung dapat magawa, pero sabi dito dahan-dahan lang, okay? Don't force yourself to do things, especially kung hilaw pa. Halimbawa, ano ba maganda example? Gusto nyo magbakasyon, halimbawa lang to ha, tapos nag-inquire ka kaagad sa isang resort without knowing yung budget, without knowing kung sino pa yung sasama, nasabi mo doon 15 lang kayo pero 25 pala kayo. So hahatiin pa, no? So make sure bago kumilos, bago gumawa ay plantsahin muna. Pero ang mahalaga dito kumikilos ka. Very very active ka Pisces. Talagang you are now doing things for yourself. Palaban ka ngayon. You're not gonna stop for nothing, no? And ready ka na actionan yung mga bagay-bagay. Pero balansehin mo lang to ng tamang action. Dahan-dahan lang para hindi ka rin magkamali, okay? The Knight of Swords being clarified by. Kumbaga nakita ko dito, mabilis kang kumilos pero kulang sa preparasyon. Kumbaga, utak muna bago kilos, okay? Ganon din pagdating sa dila, pagdating sa sinasabi. Kailangan, bago magsalita, isipin muna maraming beses, okay? Knight of Swords, the Magician card. Yes, everything is possible. Kaya, bakit ka doon nagmamadali? Alam ko na kaya ka nagmamadali kasi iniisip mo, baka pag nagbagal ako dito, baka hindi matupad. Baka pag nagpatagal pa ako, baka mawala sa akin. So, you're rushing things because you're so unsure kung magagawa ba. Pero sabi dito, napakagandang payo, kaya mo eh. Magagawa mo eh. Doable siya eh. Sabi nga, believe in the impossible eh. So, kayang-kaya mo. You're very, very prepared for this. You have the enough skills and tools para ito'y matupad. Kaya, huwag ka magmamadali this time. It will happen in God's perfect timing. Gawin mo lang yung makakaya mo and then gradual lang tayo. Okay? Outcome mo yan, but first, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have door. Opportunities are waiting for you. Wow, i-claim mo to. May opportunities daw na papasok sa'yo. Congrats, congrats, congrats. You also have grasshopper situation in the balance that require careful handling. Yes, mga sitwasyon na kailangan mo munang balansehin para alam mo yung dapat mong gawin. Okay? Another message, meron kang spear, heartache over what you no longer have. Yes, baka meron kang mga painful experiences from the past, kaya takot na takot kang humakbang sa bago. Kaya ngayon pinapayuhan ka na learn to forgive and forget para hindi naman masayang at maapektuhan yung mga bagong papasok. Okay? You also have bird perched, waiting for news, package, and letter. Wow! Meron ka daw hinihintay na magandang balita, or package, or sulat, or magandang impormasyon. It will happen for you. I-claim mo to, this is for you. Ang outcome ni Pisces for January 12 to 18, the Three of Pentacles. Now is the right time for you to shine. Okay? Kung namumroblema ka dito sa maraming bagay, meron daw mga taong tutulong sa'yo para matapos yan or gumaan yan. Kumbaga, huwag mo daw pilitin na kayanin to mag-isa. Siguro, obligasyon mo yan, pero
yung mga taong involved sa obligasyon na yan, pwede mo naman silang konsultahin, kausapin, bigyan ng tanungin ng payo kung ano ba yung dapat gawin. Panahon na to para makipag-collaborate ka, makipag-cooperate ka, maging aware ka sa paligid mo kung sino yung mga taong talagang makakatulong sa'yo. Kasi sabi nga dito, follow your bliss and savor your life. Paano mo ma-savor ang life mo kung solo ka lang gumagawa dyan? Ano mo problema ka dyan? Sabi dito, there are people available for you na i-assist dyan. So, huwag ka daw matakot, huwag ka daw mag-alinlangan na lumapit para ito'y matapos na makompleto na. Okay? Clarify natin. The Three of Pentacles being clarified by the Seven of Wands. Seven of Wands, sinasabi ng yung spirit guides this time Pisces na huwag ka daw masyadong magpakulong sa iyong bubble. Learn to open up your walls at humarap ka sa mga taong makatulong sa iyo. Minsan kasi kinakaya mo to mag-isa eh. Pinapasan mo mag-isa eh. To the point na parang kaya ko pa ba? Magagawa ko pa ba? Baka panahon na to para mag-reach out ka naman. But hindi mo naman pinapabayaan yung post mo eh. Alam mo pa rin kung ano yung um, obligasyon mo eh. Pero sa ngayon, pag kailangan ng ibang tao, whether idea man yan, or kilos, or manpower, kailangan mo to eh. Para gumaan at matapos na. Okay, nakita ko yan. You don't need to put walls around you. The right people are there for you. Okay? Maging bukas ka naman dyan. Okay, okay? So, Pisces, yan po ang inyong January 12 to 18. Sana po ay nakaresonate ka. Comment po kayo sa baba ha. Babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity na dapat malaman ng mga Pisces this week. Thank you po for watching hanggang dulo ng ating video, mga mahal kong Pisces. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.